You may be seated, mga kapatid. At sa oras po ito, ang paksa na ating pag-aaralan, trust over sight. O sa wikang Tagalog, tiwala sa halip na pagsubaybay. So kung babalikan po natin ang ating binasa in the book of Acts chapter 14 verse 21 hanggang 22. So mandali po ang sabi rito, at nang maipangaral na nila. So yung nila po na tinutukoy dyan ay mga alagad po ng ating Panginoong Diyos, ang mga apostol. No, marami po sila dyan. Nang maipangaral po nila ang Ebanghelyo sa bayang yaon at makahikayat ng maraming mga alagad, ay nagsibalik sila sa Listra at sa Iconio at sa Antioquia. Sumunod po. At pinatibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Pag sinabing pinatibay, pinalakas po yung loob ng mga tao na mga sumasampalataya kay Jesus. Yung mga pinangaralan po nila sa lugar na yun, pinalakas po nila ang loob. At inaralan po sila na magsipanatili sa pananampalataya. Nung pinalakas po ang kanilang loob, itinuturo talaga noon pa man, magsipanatili pong matibay sa pananampalataya. Maliwanag po. At ang sabi dyan, mga kapatid, sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Sa isa pong translation, mga kapatid, sinasabi, ang mga pagsubok ay kailangan talagang pagdaanan ng isang taong mananampalataya bago siya makapasok sa langit. Kailangan pong masubok ang tao. Alam niyo po, mga kapatid, kahit sa standards of truth, sabihin na natin sa tinatawag na pagtitiwala, hindi nyo po pagtitiwalaan ang isang taong kakakilala nyo pa lang. Amen. Kapag ikaw po ay mayamang tao at nagpapasok ka ng taong hindi mo kilala sa iyong bahay at iiwanan mo sa sumandali sapagkat meron kang kukunin sa taas ng bahay mo, hindi mo siya magagawang gawin. Bakit? Dahil hindi mo kilala yung tao sa loob ng bahay mo. Amen. Maliban na lang siya po ay kilala ninyo. Sa paanong paraan? Nakasama nyo na siya? Nasubok nyo na siya? No? Sa lahat ng pagkakataon, gaya ng kaibigan, sa isang tumpok na kaibigan, alam mo dyan kung sino yung bunaot, alam mo dyan kung sino dyan yung magdanakaw, alam mo dyan kung sino dyan ang hindi mapagkakatiwalaan, alam mo dyan mga kapatid kung sino ang may bisyo. Amen. At lahat po tayo ay nagkaroon din minsan ng kaibigan. Tama po ba? Right. May kaibigan na hindi mo pwedeng biruin dahil seryoso. Amen. Ibig sabihin, sa mga kaibigan, sa lupon ng magkaibigan, halimbawa na lang sa mga taga-kalubko, kilala ninyo kung sinong seryoso sa inyo. Kung sino ang medyo joker, di ba? Kilala nyo rin kung sino dyan mga kapatid ang matigas ang ulo sa magulang kung meron man. So, nakikilala ninyo. At dahil kilala nyo ang isa't isa, alam nyo rin kung pwede silang pagkatiwalaan kung iiwanan nyo sila sa bahay ninyo kasi bibili ka ng soft drinks. Pero kapag ka-questionable sa'yo at alam mo may history na siya ay isang dakilang lupin, hindi mo maiiwan-iwan. Bago sa gagawin mo kay lupin, utusan mo ikaw na lang bumili ng soft drinks. Hindi pa iwan yung bahay. Bakit? Dahil wala kang tiwala. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Pagdating din sa langit, ang sabi nga ng Biblia walang nakapapasok na magdanakaw Amen. Sabi diba, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit sapagkat doon ay walang tanga at kalawang at walang nakakapasok na magdanakaw. Amen. Kaya kung ikaw po ay magnanakaw, hindi ka makakapasok ron. Amen. Ano pa? Kapag ang isang pong tao, mga kapatid, ay hindi talaga sumusunod sa Panginoong Diyos, sa kanyang mga aral at panuntunan, hindi ka makakapasok doon. Kung paanong ikaw ay may mansyon, halimbawa sa bahay mo, hindi mo may pagkatiwala doon sa taong kilala mo lang ang pangalan, gaano pa kaya ang Diyos? Hindi hahayaan ng Diyos na may magkakalat sa langit. Amen. Sa basketball, marami. Pero, pagdating po sa langit, hindi po pwede. Wala pong makakapasok doon, mga kapatid, na mga drug addict. Maliban na lang magbago siya at sumunod sa Diyos.
Tandaan niyo po ito mga kapatid. Pasiga-siga ka dito. Gusto mo ikaw ang kinatatakutan sa lugar niyo. Pagdating doon sa langit, hindi ka kikilalanin doon. Amen. Pasiga-siga. Doon ka sa ito'y ng perno. Bakit mga kapatid? Pagdating po sa langit, ang Diyos ang pinakamataas. Amen. At dito rin naman sa lupa, dapat ang Diyos ang pinakamataas. Naunawaan natin mga kapatid, sa pamamagitan po ng maraming kapighatian, maraming pagsubok ang dadanasin po natin bilang mga mananampalataya. Maikwento ko lamang po sa inyo. Ako po ay tinawag ng Diyos 17 anyos. 36 na po ako ngayon. Sa hinabahaba po ng aking paglilingkod, ilang taon na po, ang dami ko na pong nakitang mga tao na matapos silang lumapit sa Diyos, matapos silang magpabautismo at nagsisi, alam niyo po ba, ilan lang po ang nananatili? Amen. Ang dami ko na pong nabautismuhan. Pero ang nanatili lamang po mga kapatid, sa dinami-dami na yon, sobrang kaunti lang. Bakit? Sapagkat hindi po lahat na nagsisi sa kasalanan at nagpabautismo ay nanatili sa pananampalataya. Kaya yan po yung bilin ng mga apostol. Na sinabi dyan, inaralan sila, tinuruan sila. Ano ang tinuturo? Manatili kayo sa pananampalataya. Huwag kayong aalis sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Huwag niyong ipagpapalit ang Diyos, lalo na sa panahon natin ngayon. Kung sa panahon noon, kaunti lamang po ang mga bagay na pwedeng magpahinto sa tao sa paglilingkod sa Diyos. Ngayon po, sobrang dami. Noon po kasi, ang tao po minsan humihinto sa paglilingkod sa Panginoon, marahil dala ng kahirapan, pag-uusig, inahabol sila. Kasi noon kasi, pagka Kristiyano ka sumusunod ka kay Kristo, pinapatay ko, hinahabol. Amen. Kaya yung iba bumibigay. Sa panahon po natin, sobrang dami po ng dahilan para tulad ng Diyos. Ano? Nandiyan dyan ang mga games, pinagpapalit ang Panginoon sa mga kung ano-anong games. Amen. Nakakapagpuyat ng madaling araw, malala. Pagdating sa pagsamba sa Panginoon, walang kagana-gana. Pagdating sa mga games, mga kapatid, labas pa ang dila, mura pa ng mura pag natatalo. Amen. Paano ko masasabi? Nakakarinig po kasi ako niyan. Nakakakita rin ako niyan. Amen. Minsan yung mouse naglalaro sa NBA, ewan ko kung napanood nyo, ginanin niya, kinaltukan sa may-ari yata yun. Bakit mga kapatid? Na-addict sa games. Talagang dinidibdib, di ba? Nile-level up mo yung sarili mo. Minsan binibenta-benta pa yan, di ba? Yung mga karakter, if I'm not mistaken, binibenta ka, kumikita sila. Talagang pinagpupukusan nila na lumakas sila. Payat na sila, hindi na kumakain. Pero ang karakter nila, ang lakas, ang taba-taba. Tapos siya, payat na. Mga kapatid, biruin mo nagpo-focus kang lumakas yung karakter mo. Pagmasdan nyo, kayo man ang lumagay sa kaharian ng Diyos at pinagmamasdan mo yung nilikha mo na naglalaro at nagpapakapagod, nagpapakapuyat, sa kakalaro ng kung anumang mobile games, ikaw man ang Diyos, tingin nyo, anong mararamdaman nyo? Ha? Ang ugali ng tao, di naman basta nasasaktan, naiinis pa nga eh. Pero kasi ang Diyos, di ba, karakter ng Diyos, awa ang nararamdaman ng Diyos. Alam niyo ba kapatid, kung lalawakan yung isipan ninyo, pag tumanda kayo ng 60 years old, doon niyo po marirealize na wala palang kabuluhan ang mga pinaggagawa ko nung bata ko. Amen. Sa tingin niyo, pag naging 60 years old na kayo, yung isip ninyo sa gigil sa paglaro ng mga mobile games, mararamdaman niyo pa rin yan? Hindi na po. Marami po kayong marirealize na sana pala yung pinaggagastos ko sa mobile games na yan, di sana nakabili sana ako ng motor, di sana mayroon sana akong mga napundar. Naunawalin niyo mga kapatid. So ngayon sa ating panahon, sobrang dami ng dahilan para ang tao tumaligon. Ano pa? Barkada, isa po yan. Number 1 po yan sa listahan. Kadalasan, hindi ka makapaglingkod sa Diyos kasi mas marami sa mga kaibigan at barkada mo, hindi kasi naglilingkod sa Diyos. Amen. Alam niyo po, pag wala po kayo sa panig ng Panginoon,
Yung mga bagay na para sa Diyos, boring talaga. Ganito, pagsimba, boring ito. Bakit? Nasanay po kasi tayong mga tao sa gala, sa inuman, no, sa mga kung saan-saan. Alam niyo yun? Doon kayo masaya. Doon tayo nagiging masaya. Kaya yung pagdating sa panalangin, hindi natin yan ginagawa. Amen. Pagdating sa pagtaas ng kamay para magpuri sa Diyos, hindi rin natin yan ginagawa at hindi po natin kaugalian yan. Bakit po? Dahil sobrang layo na po ng tao sa Panginoon. Ang isip ng tao sa ating panahon, kilala lang nila ang Panginoon, pero wala po silang sinusunod na Diyos. Naunawa natin mga kapatid, ang dami-dami mga kapatid, samantalang sa panahon na yan, kung i-atras natin ang panahon, babalik tayo 2,000 taon mahigit ang nakalipas nang maisulat yan. Ang bigat ng kanilang pinagdadaanan. Ang pagsuko nila sa pananampalataya, may mga matitibay at mabibigat na dahilan. Amen. Ngayon, pag hindi mo lang pinansin sa simbahan, hindi na nagsisimba. Oh. Pag hindi mo lang nasundo, mga kapatid, may hindi kayo na pagkasunduan ng iyong kaibigan sa simbahan, idadamay mo na rin pati ang Diyos. Naunawa natin? Ang dami-dami pong kaagaw ng Diyos sa ating pong panahon. Ngayon po, ang Gawa, Kapitulo 4, versikulo 22, ang sabi rito, ay nagtuturo na ang paglilingkod sa Diyos ay may kasamang pagsubok, kung saan hinihimok ni Pablo at Bernabe ang mga alagad na magsitatag o magpakatatag sa pananampalataya sa kabila ng maraming kapighatian. Binibigyan diin ito na ang mga pagtitiis sa hirap ay bahagi ng daan patungo sa kaharian ng Diyos at nagpapadalisay sa ating pananampalataya. Yan. So, kung mabasin po ninyo, basin po doon sa ating pong nabasa na sa paglilingkod sa Diyos, marami po tayong pagsubok na pagdadaanan. Dapat handa po tayo ron. Hindi pa pwedeng hindi. Sino sa inyo dito ang pumasok ng pag-Navy? Meron ba? Wala? O sa pinakamababaw na paraan para maintindihan natin lahat. Doon ulit tayo. Sino sa inyo dito sobrang hilig talaga sa basketball? Taas ang kamay. Huwag kayo maya. Amen. Oh. Pag pumasok ka sa basketball, alam mo dapat ang laruan sa basketball. Hindi yan agawan buko. Pag basketball, mga kapatid, para ma-travel mo ang bola sa basket, kailangan mong patalbugin. Hindi pa pwede mga kapatid na pagbigay sa'yo ng bola, tinakbo mo kasi mas mabilis tumakbo kasi mag-dribble eh. Tama? Tama mo ba? Mabilis tumakbo kasi sa mag-dribble. E di, tinakbo mo. Pinituhan ka ng referee. Sabi, traveling. Ano yun? Wala kang alam. Wala kang knowledge. Ano ba mangyayari? Mapupunta sa kalaban ang bola. Ano po ibig ko sabihin mga kapatid? Pagka mahilig ka sa basketball, alam mo dapat lahat ng violation. Amen. No? Merong traveling, merong ano pa? Lifting. Lifting, double dribble, no? Basic foul. Pushing. Marami yan mga kapatid. Wala yung pusher ha, pushing lang. Mga kapatid. Alam mo mga basic. Kaya nga hindi ka nagkakamali pag nagdi-dribble ka di ba? Hindi ka nagkakamali, pero minsan pag nakakalibot, napupunta kang Paris eh. Mga kapatid. Ngayon, ano po ibig ko sabihin? Pag ikaw po ay nag-basketball, ang basic, alam mo dapat ang mga violation. Right. At hindi ka nababiolate o hindi ka nakakatanggap ng violation kasi nga, hindi mo ginagawa ang pinagbabawal sa rule ng basketball. Tama? Amen. Hindi ka nababiolate, nagkakaroon ng violation. Ano ba ibig ko sabihin? Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, alam mo dapat ang mga bagay na magkakaroon ka ng violation sa Diyos. Amen. Ano po yun? Kasalanan. May violation ka sa Diyos pag may kasalanan ka.
No? Nagnanakaw ka, violation din yan. Hindi lang pumipito ang Diyos. Pero, mga kapatid, meron tayong konsensya. Nararamdaman natin yan pag nagnanakaw tayo. Noong una, kinakabahan ka pa eh. Pero nung professional ka na, wala nang kaba-kaba eh. Diba? May nangyari po yan mga kapatid. Isang grupo, nagnakaw, pumasok sa tindahan. Ayan, nakapagnakaw sila. Saan sila sa sasakyan? Pinakita nila, ano nakuha mo, ano nakuha mo. Ayan, pinakita-kita. Pagdating sa dulo, ano nakuha mo? Nakuha niya 2 itlog, basag pa. Kinakabahan siya mga kapatid. Dahil hindi pa sasanay. O, ganun din, di ba sa basketball? Ang galing-galing mo pagdating sa half court. Tapos first time mong pumasok sa talagang liga na. Sino sa inyo nakaramdam ng kaba? Amen. Di ba? Nakakaramdam kayo ng kaba dahil iba siyang hindi kayo sanay. Di ba? Pero pag nalaro mo na, sanay ka na. Di ba? So, kailangan alam mo ang violation pagdating po sa paglilingkod sa Diyos. Ano pa mga kapatid? Pagdating po sa basketball, hindi pwedeng nana. Amen. Alam niyo yung nana? Yung nana kasi pag nasakit, masakit. Lalo na pag walang referee, one-on-one lang kayo, maraming nana na magkakalaban eh. Nadignan na, oh, foul. Para lang ayaw maglaro eh, parang inilala mo lang nila, paul-paulan. Sino sa inyo nakaranas yung mga kapatid? Naranasan ko yun eh. Electric pag ko yung kasama ko. Laro tayo, pagdating, oh, foul. Di ba kami makatapos ng laro? Paul ng Paul. Paul ng Paul. Ano po, mga kapatid, balik po tayo. Ganyan din. Pag nana ka sa basketball, konting tulak, yung ka naman maglaro. Dapat walang ganyanan. Wala, hindi ka tatagan. Yung iba ka nakikipagbaldahan ka eh. Di ba? Nabalda ka lang ng saglit. Di ba? Kagaling-galing. Ang liksi-liksi. Nung nabangga, di makain eh. Dahil nakapokus lang sa bilis. Yan ang mahirap. Pag nakapokus ka lang sa bilis, pag nabangga ka, wala kang katawan, wala na, higa ka lang. Kaya, kung mapansin niyo, di ba, kahit sa NBA, nag-invest sila mag-weights, nagbubuhat sila. Kasi kasama po yun. Dahil, bukod sa kailangan nila ng bilis, kailangan nila ng laki ng katawan, nang sa ganun, pag may bumangga sa kanila, hindi mo sila tatalsik. Ganun din yan, sa paglilingkod sa Diyos. May mga Kristiyano ang bibilis, ang niliksi. O, pakinggan nyo ha, sa mga matatagal na. May mga ganyang Kristiyano ang bibilis, ang niliksi. Pagka napagalitan, hindi na magsisimba. Bakit? Walang laki ng katawan eh. Ibig sabihin, walang laki ng pananampalataya. No? Ganon din mga kapatid. I-accept mo, sometimes masusundot ang mata mo. Sino sa inyo nakaranas, susundot ang mata mo? Diba? May time na, madadapa ka. Wala ka namang, hindi mo naman sinadya, pero nadadapa ka. Diba? Ano pa mga kapatid? Ano ba yung mga aksidente dyan? Minsan, nababagok ang ulo. Pero kung mapansin ninyo, di ba lalo na sa NBA? Na, yung paa, si Chris, sino ba to? Si Paul George, nakita niyo yun dati? Na ang paa niya, lumiko talaga. Oh. Ano bang nangyari sa kanya? Bumalik po siya. Amen. Bakit siya bumalik? Kasi mahal niya ang kanyang ginagawang basketball. Mahal niya ang sports. Bumalik siya. Hindi na nga lang siya ganun kasing liksi, pero bumalik siya. Hindi siya nadadala. Ang dami na pong mga na-injured dyan sa basketball, pero hindi sila nadadala. Bumabalik-balik sila. Hindi lang dahil sa pera, kundi yung passion po nila nandoon, buhay nilang basketball, babalik-balik sila. Kahit na ang dami po nilang dinadanas na paghihirap sa training, no? Sa mga actual na laro, ang dami po dyan. May mga namamatay na nga dyan, mga kapatid eh. Pero hindi po sila humihinto. Bakit? Mahalaga sa kanila ang paglalaro. Ano ba ibig sabihin? Kung mapapansin po ninyo yung pinag-aaralan natin, bakit may mga mananampalataya na kahit wala na silang makain minsan sa plato, wala na maiproduce minsan na pagkain. Minsan wala nang pagkain sila mga kapatid, wala na rin silang pera. Minsan nasunugan pa ng bahay. Pero bakit? Makikita mo pa rin sila paglinggo sa simbahan. Bakit? Sapagkat mahal po nila ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Mahal nila ang Diyos, kaya sila pabalik-balik. Nawa natin? Kahit punong-puno na sila ng pagsubok, makikita mo pa rin sila sa simbahan, nagpapabalik-balik. Minsan nakikita nyo ang kanilang buhay na kung saan ay
Dinudusta sila ng mga tao, minamalit sila ng mga tao, ginagawa sila ng masama, pero pabalik-balik pa rin sila sa simbahan. Hindi nyo napansin? Dahil mahal nila ang kanilang ginagawa. Alam nila ang kanilang ginagawa. Ganon din sa basketball. Sa inyo nga, sa inyong magkakabarkada dyan, di ba? Naranasan niyo yan, baka nag-friendly fire kayo sa basketball. Nagkautugan kayo, isa lang yung bola. Nakakaras kayo dyan. Di ba? Pero bakit hindi ninyo iniwan yung laro? Di ba naglaro pa rin kayo kahit nagkautugan kayo? Oh. Nananatili pa rin kayo. Bakit? Sapagkat, alam nyo mahalaga sa inyo yung laro Wala naman dyan na, ano ba yan? Ayoko na nga maglaro kahit kailan. Di ba? Pero minsan napipikong ka. Ay, ayoko na, kayo na nga muna dyan maglaro. Pero kinabukasan, babalik ka uli. Bakit? Mahalaga sa iyo yun Ganun dapat ang ating pagtingin sa paglilingkod sa Diyos. May mga panahon na meron tayong hindi pagkakaunawaan, pero huwag natin idadamay ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Amen. Naunawaan po natin. Ngayon po, ang sabi po rito, narito ang mga paliwanag mga kapatid. Patungkol po sa binasa natin sa aklat ng Gawa Kapitulo 4, versikulo 21 hanggang 22. Ang sabi rito, sinabi dyan na pinapalakas ang loob ng mga alagad. Yan. So dyan po sa pagpapalakas ng loob ng mga alagad, ang sabi rito, ipinapakita rito na kailangan ng mga bagong mananampalataya ang suporta at pagpapalakas upang magpatuloy, lalo na kapag naharap sa oposisyon. Pag sinabing oposisyon, yan po yung mga tao na, alam niyo yun, pumipigil sa inyo. Maaring magulang ninyo, maaring barkada ninyo, kaibigan ninyo, na sinasabi, no, pasimba-simba ka lang, hanggang 1 linggo ka lang, babalik ka rin sa amin. Yan po yung mga oposisyon, yung mga tao na pumipigil sa inyo, o yung mga bagay na pwedeng pumigil sa inyo sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, ipinapakita dyan mga kapatid, sabi dito sa mga matatagal na po sa pananampalataya, kailangan ng mga bagong mananampalataya ang suporta. Amen. Okay? Sa mga bago nating nabaptize dyan sa pangalan ni Jesus. Hindi nyo napansin, di ba? Kahit mga puyat na yung iba nating kapatiran minsan sa trabaho, sinusundo pa rin kayo. Una, isipin nyo lang maigi, wala naman silang sweldo. Wala naman silang ipakikinabang. Pero bakit sila nagsasakripisyo para sunduin kayo paulit-ulit? Anong dahilan? Tama kasi yung mga bagong mananampalataya, kailangan po nila ng suporta para mapalakas. Hindi po kayo lalakas kung wala pong suporta. Amen. Tandaan niyo po yan. Kahit po sa realidad, hindi mabubuo ang second floor kung hindi magsisimula sa first floor. Hindi yan katulad ni Kulas at saka ni na nagsisimula sa fourth floor, pababa. Kapatid, si Kulas at saka si Rino yung nakita ko, fourth floor. Gano'ng kaloko yung mga kapatid, paano yun? No? Kung mapansin ninyo kailangan po talaga ninyo ng suporta. Huwag po kayo, hindi, kaya ko, maglalakad lang ako. Hindi, wala ka. May tricycle naman O sige, gusto mo maglakad, di maganda rin yan kahit paano ma-experience mong magdusa-dusa. Diba? Pero, mga kapatid, kailangan po talaga nila. At saka dito sa mga matatagal na sa mga matagal na sa Panginoon, minsan, yung mga matagal sa Panginoon, yun pa yung mga mga kontrabida Yung mga matatagal na, sasabihin, bakit ba yan, ang tagal-tagal na yan 3 months na yan nagsisimba, bakit sinusunduhatin nyo pa rin? Diba? Alam niyo yun, wala na lang ilang bagsagas, wala na lang nadadalang kaluluwa, ang lakas pa magreklamo. Yan, iwasan po natin yan sa mga matatagal na sa pananampalataya. Alam niyo po ba, pag ang tao po bagong bautismo, yung 3 months, akala mo matagal na yan? Mahina pa rin yan. Amen. Kahit naka 1 year na yan, 1 year na, mahina pa rin sa pananampalataya yan. Minsan nga, 5 years na, naglilingkod sa Diyos, mahina pa rin Hindi mo lang natimpla ng kape, ayaw na magsimba Mahina. Malalaman mo lang na ikaw ay malakas na kapag ka maraming mga pagsubok na dumating sa'yo, umaatid ka pa rin. Amen. Diba? Minsan yung tipong susunduin na kayo. Halimbawa, pagsundo, nasundo na yung mga kasama mo, umalis na. Wala ka malay-malay, naiwan ka.
Oh, pagkaiwan sa'yo, kung talagang malakas ka na, hindi ka maapektuhan. Hindi mo sisisihin ang kahit na sino, kundi ang sisisihin mo sarili mo. Dapat pala ilaga ako. Sa susunod, aga ako. Yun po yung mga mature na. Pero pag naiwan, hindi na ako sisimba kahit kailan. Mga mangiiwan, mga nang iniwan na ako ng girlfriend ko, sila rin pala. Sabi. Mga kapatid, ano pong nangyayari? Mahina pa sa pananampalataya. Amen. Kaya kailangan po nila ng suporta. Kaya nga minsan, di ba, sinusuyo-suyo ba? Oo, simba ka na. Tapos na naman na sinusuyo. Ang saya. Ang saya. Ang saya pala na sinusuyo-suyo. Pero tandaan niyo po, may hangganan po ang lahat. Amen. So, saan kayo nakaranas dito, babae, sinusuyo mo, ayaw talaga? Ayaw. Nung umayaw ka na, siya naman nabulabul. So, kinatsaga po talaga ang mga may hina pa. Pero, nakikita po kasi ng mga matatagal na sa pananampalataya, pagka matibay-tibay ka rin. Pag napansin ninyo na hindi ka na sinusundo, susubukan ka kasi, susubukan ka ng Diyos. May time na hindi ka masusundo, ngayon mag-iisip ka, ay, hindi mo na ako sisimba. Bakit? Walang sundo eh. Alam niyo mga kapatid, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, pag nakita niyo po yung mga dating video, yung ibang kapatiran sa bundok, tumatawid po sila ng ilang bundok para lang makapunta sa simbahan. Amen. Sa atin dito, bista lang eh. Hindi pa kalakad eh. Di ba? Tumatawid sila kasi mahal nila ang Diyos eh. Importante sa kanilang paglilingkod. So, para sa kabuuan, sa mga malalakas, suportahan ang mga may hina pa sa pananampalataya. At kapag ikaw po ay nasa sitwasyon mahina pa sa pananampalataya, tulungan mo din ang sarili mo na lumakas ka sa pananampalataya. Amen. Nang sa ganun, naging bahagi ka ng mga malalakas na nagsusundo ng kapatiran. Amen. Mga kapatid, sino sa inyo papayag na magkaroon kayo ng anak? Paglabas na, di ba tuwa ka? Pero hindi na siya lalaki kailanman. Papayag kayo? Hindi kayo papayag mga kapatid na 20 years na, sanggol pa rin. Magiging pabigat sa iyo yan. Hindi ka na, imbis na sa iyong mag-aalaga sa iyo, pagdating ng panahon, pag umidad ka na, tumanda ka, may aagapay sa iyo. Hindi, ikaw pa rin ang mag-aagapay doon sa sanggol. Hindi sa normal. Kaya pag ikaw po ay naglilingkod sa Diyos, 5 years ka na, ampuhin ka pa rin, 5 years ka na mga kapatid, hindi ka pa rin marunong manalangin, hindi ka pa rin magbasa, hindi ka pa rin marunong magbasa ng Biblia, may problema na sa iyo. Ang tawag po dyan, abnormal. Abnormal po, ang tawag po dyan. No? Hanggang ngayon, 5 years ka na, hindi mo pa rin alam ang pangalan ng Diyos. Nakakamangha ka na, saan ka ba pag nag-aaral? Di ba? So, tuloy po tayo, mga kapatid. Sumunod po, number 2. Na pagpapaliwanag. Ang sabi dyan, manatili sa pananampalataya. So, tinuturuan ng mga mananampalataya na manatili. Tuloy, sister. Ito ay isang panawagan na huwag sumuko o tumalikod sa gitna ng mga pagsubok. Huwag po tayong susuko. Alam niyo po, ako, nung ako po ay nabautismuhan, ang una kong nakalaban, pamilya ko. Meron din naman akong kamalian kasi nung ako po ay nabautismuhan, ang sarap-sarap kasi sa simbahan. Nandoon lang ang buong araw ko. Hindi na ako mautusan sa bahay. O nagalit ang pamilya ko. Bumagsak po yung tindahan namin, sinisisamin. Sabi sa akin, simula nung nagpalit-palit ka ng reliyon, nagkakanda hirap-hirap tayo. Eh kung yun po ay pinansin ko, wala na po dito sa harapan ninyo ngayon. Ano po ibig sabihin? Pag kayo po ay naglingkod sa Panginoon, paborito po kayo ni Satanas. Amen. Sa tingin ninyo, yung mga taong wala sa Diyos, nagiinom, naglalaklak, nagsisigot ng droga, sa tingin ninyo, ang kalaban o ang diablo, effortless, nahihirapan siyang galing kayo sa impyerno. Hindi. Kasi yung ginagawa mo pang impyerno na eh. So anong pagpupukusan ni Satanas? Ang pagpupukusan ni Satanas, yung mga taong lumalapit sa Diyos na mahila niya papuntang impyerno. Amen. Eh ngayon, pag nag-decide ka na magsisi at mabautismo sa pangalan ni Jesus, paborito ka ni Satanas. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, ang unang-una niyong makakalaban, mga kasambahay ninyo. Amen. Pamilya ninyo una niyong makakalaban.
Nakaslagay po yan sa Biblia. Kaya kung sino man po dito mga nabautismuhan, tapos ngayon inaatake kayo ng inyong mga magulang, nagaganap sa inyo ang aral ni Kristo. Naunawahan po natin mga kapatid. So, wag daw po tayo mga kapatid, sumuko at tumalikod sa gitna ng mga pagsubok. Mga kapatid, tatanungin ko kayo, ano ba sa tingin ninyo ang pinakamalaking dahilan para huminto kayo sa paglilingkod sa Diyos? Pag sinabing huminto, wala ka na talaga. Hindi ka consistent sa pagsimba. No, magmula nang nabaptize ka, tumalikod ka pa rin, nagbalik-balik ka pa rin sa sigarilyo, sa yosi. Sa tingin ninyo mga kapatid, anong bagay ang pwedeng magpatalikod sa inyo sa Diyos? Brother Jerome, sa tingin mo, meron bang bagay na pwedeng makapagpatalikod sa iyo sa Diyos? Ako? Sa ano na, wala na. Wala ka ng choice. Ha? Alam niyo po mga kapatid, ito po yung magandang tanong may natin sa isipan natin. Parang ganito yan eh. Hanggang kailan ka magsisimba? Amen. Hanggang nandito na ang class ko sa simbahan, magsisimba ako. May ganun eh. Hanggang kailan ka magsisimba? Okay? Ganito yan eh. Sige, ang inyong mata sa akin mga kapatid. Yun na lang, sa pinakababaw na paraan ng pagtatanong, hanggang kailan ka magsisimba? Sa amin, alam niyo po, sa amin, magkakabarkada din kami, katulad ninyo. Magkakabarkada kami. Pero ngayon kasi, isa na lang ako na natira sa magkakabarkada sa amin. Yung isa kong kasama, nagpatuloy, pero nasa ibang simbahan. So sa madaling salita, sa dinami-dami po namin, dalawa na lang po kami ang nanatili sa paglilingkod sa Diyos. Kaya mga kapatid, kapag kayo po ay, halimbawa ganyan din, sama-sama kayo, sama-sama kayo, hindi po talaga lahat mapiperfect yan. Amen. Meron talagang mawawala dyan. Meron talagang babalik sa kasalanan, pero ang dapat nating maisipan, ikaw ba yun? Gusto mo bang ikaw yun? Yung mawala sa kamay ng Panginoon. Kasi ang choices nasa atin eh. Pag gusto mong tumalikod, wala naman kaming magagawa. At wala rin naman gagawin ng Diyos para pilitin ka na maglingkod sa Kanya. Naunawaan po natin mga kapatid, huwag po tayo susuko. Lalo na sa gitna ng pagsubok. Minsan, marirealize mo, naglilingkod ka sa Diyos. Bakit gano'n? Kung kailan ako napalapit sa iyo, Panginoon, napakadami kong pagsubok. Amen. Bakit nung nagkaroon ako ng relasyon sa iyo, bakit ganong nagkaka-problema ako? Ang nanay ko nakumpay sa ospital. Ang tatay ko naman nakulong. Bakit gano'n, Panginoon, kung kailan ako napalapit sa iyo? Pero kung isipin mo, ikaw man ang puposisyon sa kalagayan ng Diyos at pagmasdan mo ang sarili mo, saan kaya curious ang Diyos? Curious ang Diyos kung ano ang susunod na hakbang na gagawin mo. Naman natin. Amen. Ang Diyos po, mga kapatid, nag-uusisa mula sa langit kung ano ang magiging hakbang mo. Okay? Naman natin. Sumunod po, mga kapatid, number 3. Sa pamamagitan ng maraming kapighatian. Pag sinabing kapighatian, mga pagsubok po yan. Magbigay kayo ng pagsubok, mga kapatid. Financial crisis. Ha? Problema sa financial. Problema sa pera. Ano po? Ano pa po? Family problem. Family problem. Pero tandaan niyo po hindi po lahat ng problema ay pagsubok. Amen. Minsan, kagagawan po natin. Right. Alam mo lang masama ang magdroga. Droga ka ng droga. Narinig mo ng salita ng Diyos na huminto ka na, inanunisan, nagdroga ka pa. Nakulong ka. Pagkakulong sa'yo, binabanatan ka sa loob. Di ba may ganyan yan eh? Gulugulpi ka sa loob ng kulungan. Tama. Tapos nung ikaw ay tinatakalan, Panginoon, bakit ganito ang pagsubok na nangyayari sa akin? Di ba? Minsan ng tao, iniisip niya, grabe naman ang pagsubok, Panginoon. Nagtinda lang naman ako. Biktima din ako. Pinakausap ako eh. Sabi niya, hindi kami biktima lang din kami. Hindi daw sila adik, biktima lang daw sila. Oh.
Mga kapatid, minsan, yung pagsubok na sinasabi natin, pagsubok ang gagawa natin. Hindi natin pwedeng ipasa sa Diyos na pagsubok. Gaya nito, mga kapatid. Sinasabihan ka ng nanay mo, mag-aral ka. Hindi nagkulang sa iyong pamilya mo. Babae ka, ha? Hindi nagkulang sa iyong pamilya mo. Mag-aral ka, huwag ka muna mag-boyfriend. Nag-boyfriend, nabuntis. Yun ba ipagsubok na galing sa Diyos? Hindi po. Yun po ay bunga ng ginawa mong kamalian sa buhay. Amen. Ang mga pagsubok sa buhay, mga kapatid, mas lalo mo siyang nararamdaman kapag ikaw po ay naglilingkod na sa Diyos. Kapag wala ka pa sa kamay ng Panginoon, yung mga problema, hindi mo pa yan gaano nararamdaman eh. Pero pag once na naglingkod ka na sa Panginoon, nakikita mo na yung problema. Kasi nagkakaroon ka na ng pagmamahal eh. Yung magulang mo na dati mong wala kang pakialam, nung nakakilala ka sa Diyos at naturuan ka na dapat silang mahalin, nakikita mo ngayon yung kahirapan nila. Na dati nung wala ka pa sa Panginoon, ninanakawan mo pa sila. Pag wala sa bahay, binubuksan mo yung drawer, ninanakawan mo ng libo-libo magulang mo. Pero nung nakakilala ka na sa Panginoon, alam niyo yun, nakakilala ka sa Panginoon, naging mahirap kayo, bigla kayong humirap, sa hindi malamang dahilan. Tapos nakikita mo, naghihirap ang nanay mo para maitaguyod ang pag-aaral mo. Nakakaramdam ka ng awa na gusto mong tulungan ng pamilya mo kasi nakikita mo yung problema. Ano po ibig sabihin, mga kapatid? Pag naglingkod na kayo sa Diyos, doon nyo palang marirealize kung ano talaga ang problema. Amen. At sa bawat problema, dapat may solusyon po tayong gagawin. Hindi po tayo pwedeng sumuko. Sumunod po, mga kapatid. Sabi niyan, ang buhay Kristiyano ay hindi garantisadong madali. Ang mga pagsubok o kabigatian ay normal na bahagi ng paglalakbay ng isang mananampalataya. Totoo po yan, mga kapatid. Ang buhay Kristiyano po ay walang kasiguraduhan. Huwag po kayong maniniwala sa sinasabi ng marami na pag naging Kristiyano ka, yayaman ka. Pag naging Kristiyano ka, ibibigay sa iyo lahat ng Diyos, ang lahat ng gusto mo. Pag naging Kristiyano ka, magiging respeto ka. Mga kapatid, hindi po ganun. Pag ikaw po ay naging Kristiyano na, hindi po yun madali. Marami po tayong pagdadaanan. At kung ano man pong pagsubok ang pwede mo mapagdaanan, panghawakan mong manatili sa Diyos. Kahit anong mangyari, mga kapatid, manatili po tayo sa ating Panginoon. Dahil ang paglalakbay po natin sa lupang ito, hindi po madali. At gusto ko mong may paintindi sa inyo, mga kapatid, hindi po ito ang pinangako ng Diyos na buhay. Amen. Para sa kalaman lang po ng marami, ang ipinangako ng Diyos na buhay, doon po sa langit, hindi po rito sa lupa. Sumunod po, mga kapatid. Number 4, pumasok sa kaharian ng Diyos. Sumunod. Ang gantimpala sa pagtitiis ay ang walang hanggang kaharian ng Diyos at putong ng buhay o yung tinatawag na crown of life. Mga kapatid, pag ikaw po ay nagtiis at ikaw po ay napatunayan sa pagtitiis mo, naging karapat-dapat ka sa Diyos, sabi sa Biblia, mga kapatid, ikaw po ay lalagyan ng Diyos ng korona sa ulo. Amen. Tandaan niyo po yan. Lahat po ng maliligtas, mapupunta sa kaharian ng Diyos, puputungan po sila ng korona ng Diyos. Bibigyan po sila ng korona. At yun po, mga kapatid, yung tinatawag na korona ng buhay. Crown of life. Okay? Sumunod po. Ang sabi po sa James chapter 1 verse 12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Yung tukso po, mga kahirapan at pagsubok po yan. Sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Mga kapatid, mahal po ba natin ang Diyos? Amen. Kung mahal po natin ang Diyos, patutunayan natin. Right. Hindi pa pwede, mga kapatid, gaya ng babae na hindi niya nalalaman kung mahal siya ng lalaki o hindi. Sabi niya, mahal mo ba ako, Julio? Sabi, oo, mahal kita. Eh bakit hindi ko nakikita mga effort mo? Hindi pinag-uusapan ng effort dito. Ang tanong mo ang mahalaga. Basta mahal kita. Alam niyo po, mga kapatid, kalukuhan po yung salitang mahal kita kasi kailangan po yan ang gawa. Amen.
Kasi ang Panginoon, nung sinabi ng Biblia, mahal tayo ng Diyos, pinatunayan niya yun sa pamamagitan ng ano, siya po'y nagkatawang tao at nagpapako sa krus. Amen. Pinatunayan niya. Kaya kung tayo po ay tunay na nagmamahal sa Diyos, patunayan natin. Right. Sabi, mahal mo ang Diyos. Oo, mahal ko ang Diyos. Bakit ayaw mo tumingin ka katungit? Basta mahal ko ang Diyos. Hindi po ganun yung mga kapatid. Hindi po ganun. Basta mahal, nasa puso ko ang Diyos. Diba may mga ganyan tao eh. Yung tamad magsimba, pero gusto pagpalain. May mga ganyan tao mga kapatid eh. Tamad maglingkod, pero gusto pagpalain. Parang mga tao sa handaan, gusto kumain ayaw magugas ng plato. May mga ganyan pong tao talaga. Gaya nito, sabi, sino gusto mapunta ng langit? Dila, lahat naman gusto magtaas ng kamay. Amen. Langit na yan eh. Oh. Pero ang tanong, yung ginagawa mo ba kalangit-langit? Ha? Kalangit-langit ba ang ating ginagawa? Hindi po. Kaya yung mga tao gusto talagang gusto makapasok ng langit. Gagawa ng parang yan, makikita mo yan sila. Amen. Gaya ng pagsusundalo, bigyan ko kayo namin bawa, sundalo. Nakapasa ka sa training, naging sundalo ka. No? Nung kayo na isasabak na kayo sa Mindanao, sabi ng mga commander niyo, magbihis na kayo. Nakasando ko lang. Ay, panis. Hindi ko kailangan yan, commander. Saan ko lang, patay sa akin natin. Mga kapatid, hindi ka papapuntahin sa gera pag ganyan. Kailangan mong suotin ang kasuotan na pagsundalo, paggera. Amen. Di ba? Kailangan mo suotin yun. Susutin mo yung kung ano-anong mga ano. Kasi nga sundalo ka eh. Wala pong sundalo mga kapatid na nakasahado. Terorista. Meron. Naligaw mo na lang. Ha? Ibibilit mo yung gusto mo. Eh, mainit kasi. Hindi mo pwede yun. Hindi mo pwede na sabihin mo, mainit po. Hindi mo. Ayaw ko mainit, boss. Alam mo, hindi pa kayo nakakalaro. Nabaril ka lang kasama mo. Bakit mo ang terorista eh? Nakuha niyo mga kapatid. Naka-costume kayo at yung costume ko ninyo hindi pang sayaw. Hindi pang basketball. Ang costume ninyo, costume pare-parehas. Hindi pa pwede red sa'yo, green sa... Ako si favorite yung color commander, pink. Pink sa akin. Hindi pa pwede yun. Iisa lang ang kulay. Diba? Iisa lang. Diba yung mga, terorista nga eh. Pag, diba, alam niyo, kulang sa budget eh, kung ano na suot niyan eh. Diba? Pero minsan, meron niya silang, minsan may nadapanay sila dito, minsan dito. Para makilala nila, nakakampi nila. Kauri nila. Dumaan! Ay, tropa. Bakit? Nakita yung ano eh. Ano ibig sabihin mga kapatid? Sa gera nga eh, nakikilala nila ang bawat isa eh. Ganon din eh. Makikilala natin ang bawat isa pag Kristiyano siya. Sa pamagitan ng ano, yung suot niya. Kapag maayos siya manamit, maayos siya magsalita, hindi siya nagmumura, puro salita ng Diyos ang lumalabas sa bibig niya. Kakampi natin yun. Amen. Pero yung makasalubong mo, puro mura, ang dala-dala, imbis na Biblia, matador, mga kapatid, hindi kakampi yun, terorista yun. Ha? Ano ba ibig ko sabihin mga kapatid? Sa paglilingkod sa Panginoon, dapat natin maintindihan na hindi talaga madali ang laban. Amen. Alam mo, dapat ang kalaban mo. Oh, meron kang kaibigan, nagbago ka na, nagpabaptize ka na, dinidemonyo ka. Hindi mo, matador lang yan. Alam mo, malakas na katawa mo, yan, ka dito. Mag-inuman tayo. Ito ang solusyon, di ba? Sabi mo may problema ka. Oh, nung naglingkod ka, sabi mo, naghirap kayo. Eh, solusyonan natin yan. Halika dito. Pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin yan. Nang isang mabuting usapan. Mabuti. Mga kapatid, ano pong nangyayari? Pag mahina ka, mapapadala ka eh. Una, nakainom ka na. Pero binabagabag ka, masama ito eh. Nakainom ka na rin naman eh. Ituloy na natin yan. Naubos na yung isa. Pre, nauna na ako sa'yo eh. Pera ka naman din, dagdagan mo na. Nag-inuman sila ngayon. Lumabas na lahat ng salubin niya. Naglingkod ako sa Diyos, bakit ganun? Sa tingin niyo po ba, ang taong wala sa Panginoon magsasabi ng totoo? Ang sasabihin sa inyo yan, alam mo pre,
Nakita na naman namin yan sa'yo eh. Nung naglingkod ka. Nakita namin na pabuti ka. Pero later on naman, naghihirap na yun. Subukan mong sumama sa amin. Yayaman uli kayo. Diba? May ganyan pong mga tao, mga kapatid. Nung nagpa-Bible study sa bahay nila, naghihirap sila. May narinig po akong kwento niyan. Ang ginawa nila, pinahinto yung Bible study sa bahay nila. Pumasok ulit yung pera sa kanila. So ngayon, mag-isip ka lang na maigi. Alin ba talaga ang importante sa'yo? Pera o Diyos? Kasi kung pera, pipiliin mo. Walang Diyos sa pera. Amen. Pero kapag pinili mo ang Diyos, kaya ka niyang bigyan ng bagay na kailangan mo. Naunawaan niyo mga kapatid? So, tuloy po tayo mga kapatid. Corinthians chapter 4 verse 18, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi na nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi na nakikita ay walang hanggan. Naniniwala po ba kayo dyan mga kapatid? Amen. Yung mga bagay daw na nakikita, may katapusan. Amen. At yung mga bagay na hindi nakikita, yun po yung pagwalang hanggan. Ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Yung pagsubok, yung mga kapighatian, yung mga kawalan sa buhay, no? Minsan nawawalan ka na ng pag-asa. May mga sakit at karamdaman. Yan pong mga bagay na negatibo na nakikita natin at nararanasan natin, may katapusan po yan. Amen. Oh. Sino sa inyo dito ang nabasted na? Amen. Hindi pa. Nabasted ka, di ba? Hindi ka makakain. Mga kapatid, pag tunay kang nagmamahal, hirap kang makakain. Amen. Kasi yung plato niya, mukha niya nakikita mo. Yung plato habang kumakain ka. Hirap ka makakain, parang wala ka ng gana. Bakit? Kasi nabigo ka. Pero, yun ba yabang buhay? Hindi po. Pag kayo po ay nakamove on, ano pong nangyayari? Ha? Bumabalik po ang sigla. Tapos pag nakasalubong mo siya, may isip mo, wala, ito pala yung iniyak-iyakan mo. Wala. Wala kwenta. Minsan mapapaisip na eh. Ito pala yung iniyakan mo. Ako nakaranas ako na, sino sa inyo nakaranas na? May realize mo na lang, ito pala yung iniyakan mo, buti na lang. Buti na lang, nakalis ako. Buti na lang, hindi kami nagkatuluyan. Yan. So may katapusan. Sugat. Pag may sugat ka, may katapusan din yan, gumagaling din yan. So lahat ng bagay mga kapatid na nakikita ng ating mga mata ay mayroong katapusan. Subalit yung mga bagay mga kapatid na walang hanggan, yun ang dapat nating tignan. Ano po yung mga bagay na walang hanggan mga kapatid? Ha? Ano po yung mga bagay na walang hanggan? Langit. Buhay na walang hanggan. Langit. Ha? Mapunta sa kaharian ng Diyos. Sino sa inyo ang gusto mabuhay ng wala na siyang kamatayan? Amen. Taas ang kamay. Amen. Ha? Lahat tayo gusto natin mabuhay ng walang hanggan, di ba? Pero hindi po magaganap dito sa lupa yun. Doon po sa langit yun. Naunawaan natin mga kapatid. So, tuloy po tayo. Ang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, sapagkat nagsisipaglakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Mga kapatid, sino sa inyo dito nakaranas na meron kayong kasama na puro na ng reklamo ang sinasabi? Amen. Amen. Lahat ng sitwasyon puro reklamo, nakakainis kasama yung mga ganyan tao. Yung tipong, halimbawa na lang, halimbawa. Kasama mo, ang best friend mo. Nung naglalakad kayo, nakasalubong mo pinsan mo. Pinsan, may ibibigay sa'yo. Si mama, hindi na kasi ginagamit. Ano yun? Punta ka na sa bahay. Punta sila, kasama kaibigan mo. Pagpunta nila, bike, ganda, nilabas. Kaso nung tinutulak, walang gulong. Pero may ring, kompleto. Set talaga, wala lang gulong. Ano pong usually ginagawa ng tao? Nagbigay po. Kulang naman. Napireklamo. Tapos yung kasama mo, paabong ba? Oo, yan, masama palog mo dyan. May mga tao lang, ako sa akin nabibigay, sasama palog ko eh.
Nagbihigan na lang din naman eh. Dapat yung hindi ka nagagastos. Maraming ganyan tao mga kapatid. Sobrang reklamador. Hindi nila nakikita yung kagandahan ng dumating sa buhay nila. Amen. Nagagastos ka na nga lang ng gulong. Magkano ang bayad ngayon? Nasa 3,000. Minsan 5,000. Gulong na lang gagastusin mo. Magkano gulong? Pagpalagay mo na 300 o 600, dalawa, halimbawa lang. Yun na lang gagastusin mo. Nagreklamo ka pa. Alam nyo, mahirap ang ganyang kasama. Sa totoo lang. Sino sa inyo ang gusto nyo kasama puro reklamo? Lahat na lang. So, kumain sa, sa birthday yan. Nung sinabi nung nag-birthday. Mga kapatid, o mga kabaryo, kanya-kanyang hugas na lang tayo. At sama pa ng loob. Ha? Halos ang laki-laking 1/4 na lechon na kinuha. Pagkatapos kumain, yun na lang ang ambag mo, nagreklamo ka pa. Mga kapatid, ano ba ibig sabihin mga kapatid? May mga tao nagsisilakad mga kapatid sa pamamagitan ng paningin. Nakikita po nila yung mga hindi magagandang bagay. Yung mga negatibong bagay mga kapatid, madali po nilang makita. Pero hindi nila nakikita mga kapatid yung mga bagay na mas maganda. Amen. Magsipaglakad po daw tayo sa pananampalataya. Meron po mga kapatid, akong ikwento sa inyo, saglit lang po. Noong dati nag-anniversary po kami sa baba, meron po doon area, ewan ko kung natatanda ng mga kapatiran, preacher na si Pastor Alvin. Ang pangit ng lugar, ang damo, mabasura. Wala kami mapagdadausan. O, naalala niyo yun? Yung doon sa baba, yung tabi ng bahay namin na inupahan? Sa likod Naalala niyo yun? nila, diba, dahil sa likod. Ang pangit talaga ng lugar kung mapansinin niyo. Ang pangit. Ano po ginawa namin? Dahil wala kami mapagdadausan. Sinimulan namin. Binunutan namin ng damo. Ang dami namin pintahan. Tapos may mga malalalim na parte. Hindi maganda talaga. Ang ginawa namin, kumukuha kami ng buhangin sa para lang matambakan. Ang tagal namin, nag-invest kami ng panahon, oras, pagod. Tapos nang naipatag na. Nung naitayo na po yung lola at nag-anniversary na. Hindi mo iisipin eh. Hindi mo maiisip na mula sa pangit na bagay, nagiging maganda siya. Amen. Napansinin niyo mga kapatid, ganun po yun eh. May mga bagay talaga kung minsan na mapagdadaanan tayo sobrang pangit eh. Pero ito kasi yung gagawa para mapaganda eh. Amen. Come on, preach. Kailangan niyo po yan mga kapatid. No? Kailangan po natin yan. Sumunod mga kapatid. Trust over sight. Pag sinabing trust over sight, mga kapatid, mas unahin po natin, mas yakapin po natin yung tiwala sa Diyos kasi sa nakikita ng mga mata natin. Amen. Ito pa, para lang pinakamalapit na maintindihan ninyo. May time kasi kayo, lalo na sa kalalakihan, ano ba kung may nagugustuhan kayong babae? Gusto niyo yung babae. Pag gusto niyo yung babae, ano pong ginagawa ninyo? Pinapakitaan niyo ng mabuti. Wala namang taong matino na gusto mo yung babae, sinasampal-sampal mo. Hindi po yung mga kapatid, papakitaan mo ng mabuti. Minsan, simpleng siomay. Diba? Minsan, ako na magdala niyan. Ano magdala? Pwede ba kita yan? Pwede ba kita? Minsan nga eh, di ba? Uwihan nyo na, alas 3 uwihan nyo, alas 6 uwihan nyo, nag-aabang ka pa eh. Dahil gusto mo sabayan eh. Sabi niya, uy, magkasabay pala tayo ng out sa school. Oo, magkasabay tayo, pero di yung bula, alas 3 pa nga ako eh. Sinasabayan lang kita eh. Di ba? So ano po mga kapatid? Pagdating sa ganyan, sa usapang pangrelasyon, ginagawaan po natin ng paraan. Pero kapag napakitaan ka ng babae na parang walang interes sa'yo, ano pong nangyayari sa lalaki? Pinanghihinaan. Sad boy. Ano pong nangyayari? Kaya sa pinanghihinaan, Broken. nakikita niya po kasi yung hindi magagandang bagay. Amen. Ibig sabihin, nadidiscourage po siya sa isinusukli ng kanyang nagugustuhan. Kaya pinanghihinaan. Anong susunod na mangyayari? Ihinto na sa panliligaw. Hindi niya alam, sinusubukan lang pala siya ng babae. O sino sa inyo dito nakarinig na ng kwento? Ewan ko sa inyo, nakaranas kayo ha. Talagang kwento siya na ayaw sa kanya ng babae. Pero napakatindi ng lalaki na. Ang dami ng pagtataboy ang inabot.
Pero hindi niya tinitignan yung mga negatibo. Ang alam niya, mahal niya talaga yung babae. Pinakita niya na mahal niya ang babae. Sinusundo niya kahit saan. Hinahatid niya kahit saan. Kahit walang kasiguraduhan, mga kapatid. Basta masaya siya sa kanyang ginagawa. Mahal niya yung babae. Alam niyo po nangyari, mga kapatid? Sila din nagkatuluyan. Pag tinanong mo sila, hindi ko naman talaga gusto yan eh. Pero dahil nga nakitaan kasi siya ng pagsusumikat. Ang dami po ba yung ganyan? Narinig ko. Hindi talaga sila gusto, pero napakatindi ng pagtsatsaga. Ibig sabihin, mga kapatid, kaya niya nakamit ang oo ng babae. Dahil hindi niya tinitignan yung mga bagay na negatibo. Ang tinitignan niya, mahal niya yung babae at gagawin niya ang lahat para mapamahal din ng babae sa kanya. Ano ba ibig sabihin? Yun po ay isang halimbawa lang, maliit na halimbawa ng paglakad sa pananampalataya. Pagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala ka kahit na hindi nakatiwala ang sitwasyon, nagtitiwala ka sa Diyos. Hindi mo pinagtitiwalaan ang nakikita ng iyong mga mata. Nagtitiwala ka sa Diyos. Amen. At isang araw, ibibigay sa iyo ng Diyos ang matagal mo lang inaantay. Amen. Nakuha natin, mga kapatid. Amen. Trust over sight, mga kapatid. Huwag po tayo magpapapekto sa nakikita ng ating mga mata. Ang sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5, Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. Ang sikreto ng buhay, pag masyadong mabigat, pag masyadong mahirap, pag parang hindi mo na kaya, at parang ikaw po ay bibigay na sa buhay, isa lang ang bagay na dapat mong pakatandaan, magtiwala ka sa Diyos. Dahil wala pong tao, matapos magtiwala sa Panginoon, ay pinabayaan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hindi ka mababayaan ng Diyos. Right. At sa oras po ito, mga kapatid, bago tayo magtapos, yung Acts chapter 14, verse 21 hanggang 22, diba? Nabasa natin dyan, pinalakas ng mga apostol ang mga loob ng mananampalataya na manatili po sila sa pananampalataya. Bakit po? Dahil ang buhay Kristiyano po ay napakahirap. So meron po tayong panonoorin bago tayo magtapos. Gusto ko lang ilatag ito sa inyo. Yung mapapanood po natin, ito po ay pagsasadula. Hindi po ito 100%. No? Kahit nga yung mga palabas sa magpakailanman, sa maalala mo, kaya hindi naman 100% talaga na ano yun, ipagdisalita eh. Ito lang po ay pagsasadula sa kung ano po yung possibility na nangyari noon sa mga mananampalataya. Nung naglingkod sila sa Panginoon, sila po ay inusig. Pinag-initan po sila. Dahil marami pong mga tao hindi naniniwala kay Jesus. Hindi naniniwala sa aral ng Panginoon. So ito pong panonoorin natin, gusto ko pong mailatag sa isipan ninyo. Ito po yung mga taong lumaban hanggang kamatayan. Hindi nila isinuko ang paniniwala sa Panginoon nung sila po ay nagsisi at nabautismuhan. Kahit sa gitna ng kamatayan, hindi po nila inatrasan. Hinarap nila ang kamatayan dahil alam nila, pagkatapos ng buhay na ito, may buhay na walang hanggang nag-aantay sa kanila. So handa na, sister? Sige, panoorin po natin. Yan pong mga natakbo na yan, mga kapatid. Yan po yung mga taong nagsuko ng kanilang buhay sa Diyos. Pinili nila maglingkod sa Panginoon kahit napakahirap. Sa panahon na yan, mga kapatid, pag kayo po ay nasumpungang Kristiyano at sumusunod sa Panginoong Hesus, ganyan po ang sasapitin ng tao na sumasampalataya kay Jesus.
Pinatulan po sila dyan ng kamatayan sa pamamagitan ng mga hayop. At ipapakain po sila dyan. Papalapa po sila sa mabangis na hayop. Dahil lang sa paniniwala nila kay Jesus, sa pagsunod nila kay Jesus. Kaya napakalaking bagay mga kapatid yung tinuturuan ng mga apostol ang mga mananampalataya na magpakatibay sa pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya kay Jesus ay bagay na kung saan ay pwedeng magpahamak sa kanila. Pero ang mga mananampalatayang ito mga kapatid ay hindi po sumuko, na kahit sa kamatayan hindi po sila natakot at hinarap po nila ang kamatayan dahil sa paniniwala kay Jesus. Ang ibang mananampalataya, pinapako sa krus. Ang iba sinusunog dahil lang sa paglilingkod nila kay Kristo. Ganyan ang sinasapit ng mga unang mananampalataya dahil sa pagsunod nila kay Kristo. Ganyan kainit sa mata ng maraming hindi mananampalataya ni Kristo, ang mga Kristiyano. Ninyo? Ngayon wala ka lang pera, hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Puno ka lang ng pagsubok sa buhay, hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Nakita ninyo ang buhay ng mga unang mananampalataya. Amen. Yan po ay pagsasadula at pagsasadula. Yan po ay tunay na nangyari mga kapatid.
Hindi po nila isinuko ang paglilingkod sa Diyos. Nung sila po ay nagsisi at nagpabautismo sa pangalan ni Jesus, patay kung patay, buhay kung buhay, mga kapatid. Amen. Ganyan po ang tunay na mga mananampalataya ni Jesus. Sa atin dito mga kapatid, di ba? May mga pagkakataon, nakaaway mo lang yung sarili mong kapatid sa pananampalataya, dinadamay mo na ang Diyos. Samantalang ang mga taong ito mga kapatid, buhay po nila ang nakataya. Pero hindi po nila isinusuko ang kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Sumunod po sila hanggang kamatayan. Sa atin dito mga kapatid, walang kakwenta-kwenta ang mga ipinagpapalit natin sa Panginoon. Pinipili natin ang mundo na mayroong katapusan. Amen. Mga bagay, mga kapatid, na kung saan makakapagpasaya sa iyo, pero sa dulo ay kapahamakan. Nakikita po natin, kahit na itong oras na ito, mga kapatid, marami po talaga ayaw talagang magbigay ng panahon sa Diyos. Dahil unang-una, mga kapatid, boring to. Boring ito, mga kapatid. Boring ito sa tao na walang pagkakilala sa Diyos. Amen. Boring ito, mga kapatid. Ang pagsambang ito ay boring sa mga taong hindi naiintindihan kung ano ang purpose ng buhay. Kapatid, para sa inyong lahat, gigisingin ko ang inyong kamalayan. Hindi po kayo nilikha ng Diyos para masunod sa gusto ninyo. Hindi po tayo nilikha ng Diyos, mga kapatid, para magpakasaya lang, para magpakaliwaliw, para gawin ang lahat ng gusto natin. Tayo po'y nilikha ng Diyos para sa ating sambahin, ating paglingkuran, ating pusang sundin. Yan po ang purpose ng Diyos. Bakit ka nabubuhay, kapatid? Hindi ka nilikha ng Diyos para lamang sundin ang sarili mong kalooban. Hindi ka nilikha ng Diyos, mga kapatid, para lamang idisenyo ka sa paggawa ng kasalanan. Hindi nais ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay mapahamak, kundi tayo po ay iligtas sa pamamagitan ng ano? Pagsampalataya kay Jesus. Kaya kung sasampalataya ka kay Jesus, mga kapatid, kung kinakailangang mamatay at hinihingi ang buhay mo, mga kapatid, gawin mo para sa Diyos. Amen. Dahil sa katapos-tapusan, kung makikita ninyo ang inyong napanood, parang lugi sila. Parang walang kakwenta-kwenta ang kinamatay nila. Pero pagdating ng panahon, isa po sila sa puputungan ng korona ng Diyos. Dahil pinili nila ang Diyos. Kahit sa sitwasyon ang hirap piliin ng Diyos. Pinili nila ang Panginoon, mga kapatid. Kahit ito po ay aabot na sa kamatayan. Kaya sa mga matatagal na sa pananampalataya at sa mga bagong bautismo, mag-isip po kayo, nakakahiya po sa kanila. Pagdating ng panahon, magkaharap-harap tayo sa langit. Ano ba ang ipinaglaban mo sa Diyos? Sa inyo, mga kapatid, ano ba ipinaglalaban nyo sa Diyos? Bakit nananatili kayo hanggang ngayon? Hindi pa tayo pinapakain sa leon para gusto na natin sumuko sa Diyos. Hindi pa natin nararanasan na sunugin ang buhay. Umaayaw na tayo sa Diyos. Pero yung unang mananampalataya, nagawa nila dahil sa pagmamahal nila sa Diyos. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, tayo po'y tumayo. Purihin po natin ang Panginoon. Sambahin po natin ang Diyos. Hallelujah! At sa oras po ito, isuko natin sa Panginoon ang mga bagay na dapat natin isuko sa ating Panginoon. Lumapit po tayo ng may pagpapakumbaba. Manalangin po tayo sa Diyos na tayo po sa pagdating ng panahon, makapiling po natin ang Diyos. Tayo po'y tumayo at purihin po natin ang ating Panginoon.